isang malaking karangalan na ipakilala ko sa inyo ang ating panauhing pandangal. Sa ating mga kagalang-galang na mga panauhin, mga guro, mga magulang, at higit sa lahat sa mga nagsipagtapos sa baitang 12 ng ating paaralang Anselmo A. Sandoval Memorial National High School, muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ating panauhing pandangal sa araw na ito ay isang buhay na patotoo sa ating tema, ang pagiging isang Pilipinong may natatanging kakayahan at tunay na mabuting pagkatao. Ang kanyang buhay ay isang makulay na sining ng serbisyo, husay at dedikasyon na nagsimula pa noong kanyang kabataan bilang SK Chairman ng Barangay Santa Ana mula 1996 hanggang 2002 at maging bilang ginoong parokya ng St. Francis de Paula noong 2016. Sa larangan ng medisina, sa isang matibay na haligi. Sa loob ng 25 taon, nagsilbi siya bilang aktibong miyembro ng Philippine Physical Therapy Association and Rehabilitation Medicine. Ang kanyang serbisyo ay umabot sa iba't ibang prestihiyosong institusyon tulad ng Bawan Doctors General Hospital, San Antonio Life Care Hospital, Bawan General Hospital, San Pascual de Bailon Hospital, at Golden Gate Hospital. Sa kasalukuyan, siya ang tumatayo bilang chairman ng Primary Healthcare Physical Therapy and Rehabilitation sa Bawan Municipal Healthcare Office. Hindi lamang siya isang mahusay na manggagamot, kundi isa ring leader sibiko at negosyante. Siya ay aktibong bahagi ng Rotary Club of Bawan bilang chairman ng Disease Prevention at Maternal and Child Health. Bilang isang visionary entrepreneur, siya ang nasa likod ng Derma First Facial and Body Center, Doc Franco Club, Doc Franco's Hub Mountain Resort and Spa sa Mabini, at ang Vegan Food Park sa Ilocos Sur. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, nagawa rin niyang maging boses ng inspirasyon sa makabagong panahon. Bilang isang health and wellness influencer at sikat na content creator, umabot na sa higit 3 milyong tagasunod ang nakikinig at natututo sa kanyang mga payo sa TikTok, Facebook at YouTube. Higit sa lahat, siya ay isang mapagmahal na asawa sa loob ng 21 taon at isang ulirang ama sa 3 anak na kasalukuyan ding tinatahak ang landas ng paglilingkod sa larangan ng nursing. Sa mga mag-aaral, narito ang isang tao na pinagsama ang talino ng isang eksperto, ang puso ng isang lingkod bayan, at ang impluwensya ng isang modernong leader. Mga kaibigan, ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang ating panauhing pandangal, Ginoong Franco Ray Ramos Garcia. Magsiupo na po kayo.
Magandang umaga sa inyong lahat, sa ating napakahusay na punong guro, Ginoong Wilfredo Daquila, kay Doktora Felisa Castillo, Retired District Supervisor, sa aking nag-iisa, maganda at supportive na asawa, kasama ko ngayon. Sa mga mahuhusay na guro, mga barangay officials, mga panauhin, mga magulang, at higit sa lahat, sa mga magsisipagtapos. Isang karangalan po na ako'y maimbitahan sa napakahalagang pagdiriwang na ito. Natatandaan ko pa ang unang tapak ko po sa lupang ito ay nang ako ay SK Chairman pa lamang. Ako po ay kasama ng Mayor Ruel Sandoval at ako po ay miyembro ng Youth Development Council. At ngayon ay nandito sa inyong harapan upang magbigay ng isang inspirasyon. Mahigit na 26 na taon ang nakalilipas nang matapos ko ang aking kolehiyo. At hindi ko na rin po mabilang ang aking mga pasyenteng nagamot sa loob ng 26 na taon. Ako po ay kabilang sa batang 90s. Walang cellphone, walang gadgets, walang computer. Mahirap po ang buhay, subalit masaya at puno po ng pangarap at pag-asa. Lumaki po ako sa bukid, alam niya ni Sir Daquila. May alaga po akong kambing, baka, manok, nagtatanim, nag-aani ng mga prutas at gulay, nagbubuhat ng kaban-kabang palay at bigas sa ilalim po ng init ng araw. Ang buhay namin ay napakahirap. Nakatira po ako sa paanan ng bundok. 2 kilometro ang nilalakad umaga at hapon. Makasakay lang ng jeep papunta sa aming paaralan. Ngunit hindi ito naging hadlang sa aking mga pangarap. Bagkus ay lalo pa po akong nagsikap. Pinilit ko pong makapag-aral sa Maynila, nakitira sa mga kamag-anak. Ginugol ko po ang aking oras sa pagbabasa ng libro sa aming school library sapagkat wala po kaming pambili ng libro. Alam niyo po naman na napakamahal po ng mga libro sa medicine, ano po. Tinitiis ko na lang po ang gutom. Alam niyo, minsan bumibili na lang po ako ng kanin at manghihingi ng sabaw sa mga karenderya para mapunan lang ang kumukulong sikmura. Hindi hadlang ang kahirapan upang maging matagumpay. Lagi kong iniisip ang hirap ng aking mga magulang. Dahil nung panahong iyon ay 3 po kaming sabay-sabay na nagka-college din. Lahat po ay sa Maynila. Ang akin pong tatay ay isang Philippine Navy at ang akin naman pong ina ay retired nurse. Pero nasa gobyerno po at hindi po sapat ang kanilang kinikita. Nakatapos po ako bilang half scholar sa amin pong universidad at nakatanggap din ng mga karangalan bilang honor student at best intern sa maraming ospital. At sa awa po ng Diyos ay nakapasa sa isa sa pinakamahirap na board exam sa Pilipinas. At ngayon ay sinusubaybayan ng milyon-milyong kababayan sa buong mundo sa pamamagitan po ng social media. Ang araw na ito ay patunay ng inyong sipag, tiyaga at sakripisyo. Kaya ngayon pa lamang ay binabati ko na kayo. Ang mundo ay patuloy na nagbabago. Hindi natin alam kung ano ang magaganap sa mga susunod na araw. Maging mapanuri kayo, manatiling matyaga, maging mabuting tao, at higit sa lahat,
manalig sa Diyos. Ang totoong tagumpay ay hindi masusukat sa talino at yaman, kundi sa mabuting nagawa sa kapwa, kapayapaan ng puso, at pamumuhay na may integridad at may maayos na karakter. Ang inyong pagtatapos sa senior high school ay umpisa pa lamang ng bagong yugto. Isiping mabuti ang mga susunod na hakbang. Huwag kayong matakot magkamali. Bagkus ay gamitin ninyo itong sandata para lalong magsikap. Bawal mawala ng pag-asa at lalong bawal sumuko. Ang diploma ninyo ay susi, pero nasa sa inyo na kung anong pinto ang inyong buksan para sa daang tatahakin. Maging madiskarte kayo, laging makisama, at matutong makontento sa buhay. Kasabay dapat ng inyong pag-aaral at ng inyong pagtanda ay ang pag-aalaga sa inyong sarili. Pag-aalaga sa inyong kalusugan. Sabi ko nga po lagi sa aking live, ang akin pong tagline, iisa lamang ang ating buhay, kaya mahalin ninyo ito at pakaingatan. Dapat laging healthy, hindi lang po physically, kundi mentally, psychologically, emotionally, at spiritually. Aanin niyo po ang yaman, ang magandang bahay, ang lupa, kasikatan, kung maaga po kayong magkakasakit. Kaya ngayon pa lang, ay maging healthy living na po kayo. At ako po'y katuwang ninyo sa layuning ito. Sa mga hindi pa po nakafollow, yan, i-follow na po ako sa Facebook, YouTube, TikTok. Hanapin nyo lang po, Franco PTRP, Franco PTRP2, at saka Doc Franco. 2 taon na din po akong health and wellness influencer. Hindi po madaling maging vlogger. Lalo na po na kailangan ko hong ibalanse ang aking buhay at oras sa aking pamilya, pasyente, at sa iba pa pong negosyo. Kailangan ko pong mag-post ng 19 na content araw-araw at mag-live gabi-gabi para po tumaas ang aking algorithm. At sa awa po ng Diyos, kahit mahirap po mag-edit ng video, minsan yung isang video po, inaabot po ako ng 5 hanggang 10 take. 20 seconds lang po yun. Pero awa po ng Diyos, sa loob po ng mahigit 2 taon, nakapag-post po ako ng mahigit 11,000 contents na. Ito po ay sakripisyo at dedikasyon ko sa 3 milyon kong followers at dumadami pa. Sila po ay umaasa sa aking mga payong itinuturo at isa-isa ko pong sinasagot ang kanilang mga katanungan at problema tungkol sa kanilang kalusugan. Lalo na po yung mga taong walang pampagamot at malayo sa ospital. Kailangan po nating magsakripisyo minsan para sa ibang tao. At ito po ay may kapalit na gantimpala mula sa Diyos. Sa atin pong masisipag na guro, saludo po ako sa inyong husay at tiyaga sa paghuhubog sa ating mga kabataan. Kayo po ang buhay na bayani na nagsisikap upang ang mga kabataang ito ay maging matagumpay na engineer, abogado, skilled worker, seaman, doktor, militar, guro, at kung ano pa man sa mga susunod na ilang taon. Sa mga magulang, batid ko po ang hirap at sakripisyo at ang inyong responsibilidad. Ako po ay may magulang din. 3 po ang aking anak. College pong lahat sa Lyceum. Nursing student po lahat sila. Medyo mabigat. Pero kailangan po nating igapang ang ating mga anak para sa kanilang kinabukasan. Alam kong marami kayong sakripisyo
mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang inyong mga anak. Sabi ko nga, malayo na, pero malayo-layo pa. Kaya sa mga magsisipagtapos, palakpakan naman ninyo ang inyong mga magulang. Hindi man obligasyon ng anak ang magulang, ay lagi niyong tatandaan na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kung dumating ang panahon na kayo ay matatagumpay na sa buhay, ay huwag niyong kalilimutan na balikan ang mga gabay ninyo sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Mga magsisipagtapos, abutin ninyo ang inyong matayog na pangarap. Manatiling mapagkumbaba, tumulong sa kapwa, ipagmalaki ang inyong bayan at paaralan. Muli, maligayang pagtatapos at mabuhay ang Batch 2026. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Doc Franco. Ang ganda ng sinabi ng Sir Franco about sa pagiging mabuti. Sabi niya, wala ang yaman at ang talino kung wala kang mabuting puso. May walang bayad pero may sukli ang pagiging mabuti. At ngayon, bilang pagkilala sa ating panauhing tagapagsalita, hayaan ninyong basahin ko ang nilalaman ng sertipiko ng pagkilala. Sertipiko ng pagkilala ay pinagkakaloob ng may buong pagmamalaki kay Dr. Franco Ray Ramos Garcia, PTRP, bilang taus-pusong pagkilala at pasasalamat sa kanyang pagdalo bilang panauhing pandangal at tagapagsalita sa ikasiyam na taunang pagtatapos ng Anselmo A. Sandoval Memorial National High School. Ang kanyang makabuluhan at inspirasyonal na mensahe na tumuon sa temang Pilipinong nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao, ay nag-iwan ng mahalagang aral sa ating mga nagtapos sa kanilang pagharap sa bagong yugto ng kanilang buhay. Ipinagkakaloob ngayong ika-31 ng Marso, 2026 sa tanghalang Mayor Beatrix AA Examinations Ground, Mabini, Batangas. Nilagdaan ng ating punong guro 4, Mr. Wilfredo M. Dakila. Muli, bigyan po natin ng masagawang palakpakan, Doc Ray Franco Garcia. Maraming salamat po. Pagpupugay ang hatid namin sa lahat ng mga mag-aaral na nagsipagtapos, mga magulang at mga gurong tagapayo, gayon din sa lahat ng may nakamit na karangalan. Ngayon ay pakinggan natin ang mensahe